Nakita ko si Senate Finance Committee Chairperson, si Grace po. Ang sabi niya, pumayag na kami ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Oo. Hindi, inamin na ninyo na sa inyo ba yan? Bakit pinarte pa? Ito ang Istorya Pinas. Mainit at pinag-uusapan sa mundo ng social media ang patungkol sa BICAM issue na di umano ayon pa ni dating Senador Ping Lacson. Huli na sa akto si Senador Guispo na merong hatian sa bilyong-bilyong 2025 budget na nagkakagulo na kung sino ang ididiin. Matapos na naghugas kamay ang Malacanang na wala silang pananagutan sa mga blanko na meron sa BICAM report. Ayon pa sa pahayag ni dating Senador Ping Lacson na walang ibang mananagot kundi ang mga mismo pumirma sa BICAM na para maaproba ng 2025 6.3 trillion na budget ng ating bansa na unang binara ng Malacanang at matataas na opisyal na di umano fake news ang naging pahayag ni Congressman Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makukulong si President Bongbong Marcos You can all go to jail for that. sa pagwalang bahala sa mga blankong pahina ng BICAM report na ginawa ng Kongreso at Senado, at ito ang pinakamalawak na nakawan at harap-harapan na ginawa ng mga nakaupo sa gobyerno at ginawang tanga ang taong bayan. Kaya komento pa ng mga dismayadong madlang netizen, pare-parehong mga kawatan, daming gutom at naghihirap sa buhay, pero sila pasasa ang mga ito sa buhay. Padami ng padami ang mga mambabatas, lalo lang lumalaki ang ginagastos ng kaban ng bayan. Wala na bang ibang paraan para mawala ang mga kawatan sa gobyerno at makukulong ang mga yan para di tularan sa mga maihalal natin? Sinabi na yan ni Sara noon, dalawa lang ang taong hawak at nagmamanipula ng kaban ng bayan. Noon pa sinabi ni BP Sara, si Martin at si Kulang. Ngayon ko lang naisip na totoo pala ang sinabi ni BP Sara. Grabe kayo, mga walang mga puso. Ang daming pamilyang mga nanugugutom at mga batang umiiyak sa gutom. Wala kayong awa, bahala na ang Diyos ang sumingil sa mga kasamaan nyo. Parating na sa inyo ang parusa ng Diyos. Kiitam, Grace po, mandurugas din pala. Halos na walang pagkakatiwalaan sa gobyerno natin. Kung di pa nasilip, biro mo, naghahati na sila sa pera ng bayan. Mga kawatan. BICAM report na yan na linalabas, yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa of course, pwede mangyari yun, bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nang malaman ko tutukol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado na yung ganun din ang na-ratify na parang faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So, pinurso namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte, through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin,
nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon, ng minority block. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Hunasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So, anong nangyari? Masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So, yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun sa... Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office Irrigation. of the Secretary, may mga ganon, Nakita ko mismo kasi napadala ako ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll ng doon sa enrolled bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enrolled bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Di malamang yung DBM. O kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enrolled bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. And it's no joke. Kung parehong-pareho yun at may blanco rin sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Kailangan na nating malaman sino ang naglagay ng mga numbers o ng mga figures ng amount doon sa mga blankong line items na yon. So sige, pagbigyan na natin ang katangahan, kabobohan o kasinungalingan. Actually, they're not tanga Kanakawan, magnanakaw ng gobyernong ito. So ngayon, magpaliwanag sila kung blanco, which is hindi kung blanco, itong mga line items na yun, saan ngayon hinugot ni Marcos Jr. ang inilagay nilang figures sa GAA, mga palangga. So malinaw pa sa sikat ng araw na sila ay, na sila ay tumatakas na sa pananagutan. At dapat talaga kung meron mang ma-impeach dito, walang iba kundi si Bangag Jr. Hindi si Sara dahil multi-billion pesos ang in-insert nila dito sa blanco na bicameral report na ito pagdating sa GAA. At wala pong iba yan. Ipapaputol ko yung julo ni Lisa Tanas. Siya lahat ang may akda niyan. Siya lahat ang gumawa niyan. Kaya hindi lang si Bangag dapat ang i-firing squad o ibita yung mga putang inang yan, kundi
si Lisa Tanas, lahat sila. Ginagago na kayo, mga kababayan. Kitang-kita na. Sinabi ko na sa inyo, tipping point na ito. Diba? Ang nangyayari sa inyo. Ngayon, kung hindi pa magigising ang taong bayan, talagang nuknukan kayo ng martir o kasyungaan na lang at ayaw niyong ipagtanggol ang inyong minamahal na Pilipinas. Tignan mo. Sabi ni dito, okay. Ang sinasabi ni Bersamin dito ay wala daw kinalaman ang Office of the President dito sa Bicameral Bicameral Conference Committee report na ito o pagpuproseso nito dahil ang pinirmahan ni Bangag Jr. is GAA nga daw. So ibig sabihin ang talagang nuknukan ang mga bangag na administrasyon na ito. Okay? Sabi ni Bersamin, I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it even if any of those challengers will ask for TRO because the government function must be run. Okay? So ibig sabihin, mga kababayan, so dapat hindi sabi ni Bersamin at itong mga alipores nila na mga huwad committee at mga kasabwat nila dyan sa Congress na ang eksena daw kaya daw ito nagrereklamo nag-expose ito si Congressman Ungab at Pangulong Duterte, mga palangga, para lang daw ibalik itong budget, mga palangga, budget ni Inday Sara. Okay? Kasi mga kababayan, kung ito ay pinaliwanag na ng mga magagaling na abogado, PRRD, Ungab, Vic Rodriguez, na ito ay unconstitutional. Paglabag sa batas dahil hindi dinaan sa tamang proseso, kumbaga pinilapan lang nila kung magkanong numero ang gusto nilang ilagay. Ngayon, mga kababayan, kitang-kita ninyo na ang taong bayan, kayong lahat actually, ay wala ng tiwala dito sa bangag na administrasyon na ito. Dahil malinaw pa sa puting ikinula na binlangko nila yung mga line items, okay, doon sa bicameral report na ito para hulaan ni Lisa o ilagay ni Lisa Tanas siyang buwaka ng inang kidnapper na yan. Okay? Yan talaga ang nag-fill out niyan. Ako didiretsuhin ko na yung gagang yan. Yung hudas na yan, yung impacta na yan, addictus benedictus, smuggler na yan, lahat, tsoktsakera, kawatan, pulboronic, di ba? Yan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya dapat talagang isulong, which is sinusulong na nila, Attorney Vic, ni Congressman Ungab, yung pag-file ng kaso sa kanila sa Supreme Court. At ito mga kababayan, hindi lang pwedeng sasabihin ng Korte Suprema na okay, nakita namin na talagang ito ay labag sa batas. O sige, balikan na lang natin yung 2024 budget or yung reenacted budget na sinasabi nila kung ito ay binito yung GAA 2025, which is hindi naman binito ni Bangag dahil ang sinasabi niya ay pinag-aralan namin, binusisi namin, may picture-picture pa mga jutang ginimes. Yung pala, hindi naman nila pinag-aralan, kundi pinilapan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ng number na gusto nila. At hindi pwedeng ganito na lang, kalimutan na lang natin, nasasabi ng Supreme Court, kasi iba dyan, kasabot nila, okay, re-enacted budget na lang tayo. Forget about yung mga eksena ng mga blanco doon sa bicameral report, kalimutan na natin yan, mag-re-enacted budget na lang o tumigil na kayo. Ikaw, Marica, Vic Rodriguez, Duterte, Ungab, kayong mga Duterte supporters, at kayong mga Pilipino, whether you are Duterte supporters or not, Marica supporters or not, yun ang mga dilawan na may pagmamahal sa bayan, not the dilawan na mga politiko, di ba? So ngayon, mga kabayan, hindi kayo pwedeng tumigil. Dapat panagutin ito si Bangag Jr. dahil ito ay impeachable offense at dapat nga binubuhat nyo na. Yung inayupak na yan, imagine nyo, pinagbibintangan pa ang Pangulong Duterte, si Congressman Ungab, na ito ay fake news. Kung fake news ito, bakit biglang bumuelta? I mean, binawi ni Bersamin ang kanilang statement na si Pangulong Duterte ay nagsisinungaling. Hindi ba dapat panindigan nila? Hindi, nagsisinungaling yan si Duterte. Hindi totoo. Na blanco yung
ano na yan, yung BICAM committee report, ano na yan, papers na yan. Sinungaling yung Duterte. Gusto lang talaga maibalik yung budget ni Sara. Di ba? Ganun yung mga reasoning nila. Bakit ngayon kumambyo? Ibig sabihin, napakalinaw, mga palangga, napaka-transparent na ipinakita ng mga maiisog katulad ni Congressman Ungab sa inyo dahil siya ay dati namang chairman ng Committee on Appropriation kasi kaya alam niya yung mga sinasabi niya. So ngayon, bakit biglang kumambyo si Bersamin? Bakit ayaw magsalita ni Grace Po? Bakit ayaw magsalita ni Escudero na hindi naman daw niya nakita yan at hindi naman daw siya pumirma? Imagine mo, gapangin luwas na sila. Ano nga sa Tagalog yan? Lumalabas na sila sa mga pananagutan. Alright? Lumalabas na sila sa kanilang mga pananagutan, sa kanilang kasamaan, sa kanilang panglilinlang, pambubudol sa taong bayan. Lahat yan magkakasabwat. Si Tambaloslos, yan, lalo na yan, Speaker of the House. Tignan mo yung mukhang toko na si Kimbo. Nakawatan sa Kaban ng Bayan na dating nagta-tricycle na ang mga paa parang mga loya na pwede mo nang pukpukin, ilagay mo sa tsaa mo o gawin mo ginger tea. Pero ano, in interview, ano ang sabi ng kanyang staff, ng kanyang assistant? Nagmamadali. Di ba? Nagmamadali daw si Kimbo, ayaw magpa-interview. Eh, ang putang inang babaeng yan na nakinabang sa Kaban ng Bayan na simula sa pagta-tricycle, hindi natin nilalait. Dahil ako nagta-tricycle, naglalakad nga ako kahit pag walang pamasahe, di ba? Ang punto natin dito, dating payak ang pamumuhay at ngayon may artista ba, naka-Rolex lahat, name it, lahat, naka-jewelry, na ang sweldo magkano lang. Magnanakaw yung hayop na Kimbo na yan. Ngayon, ayaw magpa-interview? Kasi nagmamadali? Nasaan ang transparency? Huwag na dapat iboto at i-firing squad yung mga katulad ni Kimbo, lahat yung mga huwad committee na yan, dapat pina-firing squad na yan. Bakit ayaw magpa-interview? Sige nga. Managot dapat yata. At hindi lang dapat just in case na magdesisyon ng Supreme Court na okay, tama lahat at nakikita umayon sa taong bayan, hindi pwedeng reenacted budget lang yan mga palangga. Dapat matanggal, makulong, ma-impeach si Bangag Jr. or magurgor. Pumantay ang paa, magurgor sa bangag o kakasinghot ng pulburon. Tandaan ninyo. Ngayon, dahil ang magagaling natin mga abogado na nagpupush dito, di ba nanawagan tayo 2 days ago, sabi ko, Atty. Vic, ano nyo yan, kasuhan nyo yan, hindi po pwede yan, kayong mga magagaling na abogado, magkakaroon ng breakout yan o fallout yung mga hayop na yan, magtuturoan na yan, magliligtasan yan sa mga kanilang mga sarili. At ngayon, maganda rin yun mangyayari yun dahil ibubuking nila kung sino man ang pwedeng unang mag-booking dyan na ang nag-insert ng mga numbers na yan, walang iba kundi si Butod, Mudlo, Putot, Kidnapper, Smuggler, Tsoktsackera, Pusher, na si Lisa Tanas, na mandaraya, dinaya ang 2022 election, lahat na. Yang hayop na Lisa Tanas na yan, nilagpasan niya ang trono ni Satanas. Kaya dapat yan silang dalawa ni Bangag, 10 ng pamilya nila at mga kaapu-apuhan na nakikinabang sa Kaban ng Bayan, dapat yan ay i-firing squad. Dahil ang bawat sentimo na nilalamo nila ay pera ninyo. Habang kayo, paulit-ulit na lang to para na tayo maikulalya dito. Habang kayo ay hirap na hirap, nandoon sila sa Thailand, nandoon sa Indonesia, nandoon si Tambaloslos sa Davos, nandoon kung saan-saan nagpapakasarap ng buhay, nagkikinig ng musika ni Duran Duran, samantalang kayo ay baboy na baboy ng pamilyang ito, ng gobyerno ni Bangag. So kaya nga sabi ko sa inyo mga palangga, dapat talagang managot ito. Si Bangag Jr. at lahat ng mga kasabwat. Dahil ang impact nito mga kababayan sa inyo, ang dulot nito ay kahirapan. No wonder, sabi ko nga, hindi kayo makabili ng inyong mga gamot, wala kayong trabaho dahil walang pumapasok na mga foreign investors dahil takot na pumunta sa atin. Bakit takot? Recently, dyan sa Basilan, inambush ang ating mga men in uniform. Ano nangyari? Ipinagmalakipan ng mga rebelde.
o yung mga na mga grupo na kung saan isinunog nila o sinunog nila mga kababayan ang may ano tawag dito? Yung mga sasakyan at may namatay na 2 at may mga sugatan. Welcome to the bagong Pilipinas Bangag Administration. Samantala, ang ating mga kapulisan na mga brusko, abay hindi pa rin lumalabas para ipagtanggol ang kanilang minamahal na Pilipinas. Kailan kayo lalabas? Ang mga bruskong mga military, hindi pa rin lumalabas kahit binababoy na kayo. But I'm looking forward na lumabas na kayo. At napakaganda na nangyayari ngayon kasi nagkakaroon ng awareness ang ating bayan at nag-i-engage na kayo dito sa usaping itong bicameral committee report na binlangko nila at hinulaan nila or naglagay sila ng sarili nilang numbers pagdating sa GAA. Kung meron man pong ulitin natin, ma-impeach dito si Bangag. Dapat naman Bartolina yan, yung siya lang ang kasya. Yung hindi siya makagalaw. Diba? Dahan-dahan siyang pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan niya dahil wala nang tiwala ang taong bayan sa kawalang hiyaan ng mga bangag na pamilyang ito, mga palangga. Sobrang kalapastanganan ang paglabag nila sa batas, paggagancho, pagwawalang hiya, pagpapakalat ng fake news, paninira sa ating mga vloggers, paninira sa mga Duterte. Ngayon, ano? Alam nyo ba? I think 38 minutes ago, or maybe 1 oras na pala nakaraan. Ano ngayon ang sinabi ng gobyerno ni Bangag, ni Remulla? Buti, buhay pa. Akala ko maano na yan, matitigi na yan. Pero konting bulate na lang yan, na-stranded ang bulate. At ni Bersamin. Ano ang sabi nila? Here we go. Alright? Okay, tignan natin ang kanilang bagong hanash. Ang kanilang bagong hanash dahil, mga kababayan, sobrang ingay, okay? Sobrang ingay ng ating mga palangga ay makikipag-ugnayan daw sila at ibibigay nila kung ano ang hingiin sa kanila ng ICC, lalo na ang pagbibigay o paggagawad ng warrant of arrest. Particular lang dito si Pangulong Duterte dahil yun naman talaga ang tinatarget nila, di ba? Ano ang sabi ni Bersamin dyan sa press briefing nung nakaraan? Dahil ang sinabi ni Remulla a day ago na makikipagtulungan nga daw sila sa ICC kasi sa ating bansa ay medyo soft yung stance ng ating local, okay, ng ating local ng Pilipinas sa pagtugis o yung approach dito sa extrajudicial killing na ibinibintang kay Pangulong Duterte. So, ang sabi dyan ni Bersamin ay kung ano ang gusto ng ICC ay makikipagtulungan siya. Sabi nga dito, iginiit ng Malacanang na hindi daw pwedeng baliwalain ang ICC or International Criminal Court dahil daw nakikinabang daw tayo sa kanilang Interpol. So, kapag daw hiningi ng ICC, kung ano man ang gusto nila, ay makikipagtulungan ang gobyerno ni Bangag. Natatandaan nyo, di ba, na tayo ay nag-withdraw na dyan sa ICC. I believe 2029, di ba, nag-withdraw ang Pangulong Duterte. At ang sinasabi dyan na hindi pwedeng makialam ang ICC dahil unang-una hindi na tayo miyembro sa kanila at kung miyembro man tayo, mga palangga, which is hindi na nga, ay makikipapasok lang sila kung hindi na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas. So it's like saying ng mga bangag na ito, kaya nila papapasukin ng ICC kasi wala nang hustisya o hindi na gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Kaya pasok ICC. Di ba? Kung ganyan lang pala na hindi na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas, kakausapin ko na lang si President Trump. Nasakupin na lang kayong lahat para kayo ay magiging Philippine state na kayo. Ang address nyo na ay, ang state is Philippine. 51st state na kayo, mga palangga. Yan na lang ang